Good day sa lahat. Ako po pala si Staff Sergeant Gremer Del Santos Silagan, 8761, Infantry, Philippine Army. I'm proud member of 45 IB. At ito ang kwentong gira ko nung kapanahonang nandun pa kami sa Patikol. Isang araw, tinawagan ng Commanding General Libin ID si Batcom namin na yung info, malapit na sa UR namin sa Patikol. Tapos ngayon, ang sagot ng Batcom namin kay CJ, sige sir, magkakandak ako ng batalyon operasyon. Pagkatapos, pinapatawag na ni Sir Gino yung mga company commander, platoon sergeant, squad leader, para magkaroon kami ng briefing. Tapos, pangalawang araw, madaling araw, move na kami. Punta kami sa area kung saan yung sinabi na nandun daw yung presence ng kalaban. Pagdating doon, naglulungholt kami. Tapos, tinawag ni Sir Gino lahat ng company commander, platoon sergeant. Magkakanda kami ng scouring. 360 na scouring, lahat ng apat na sulok ng pisto namin dapat ma-scour lahat para kung may makita man na mga trackings o mga pinag-anuhan ng kalaban, indikasyon ng kalaban para matrack namin. Ngayon, nagkataon yung tinusok ng Charlie Company. May trackings talaga kasi sakto naman na umuulan din ng medyo mahina. Kaya yung apak nila, kitang-kita. Ngayon, tumawag yung company commander ng Charlie kay Sir Gino. Sabi niya, sir, bali may dito sir. May indication dito sa location ko ngayon. Ngayon, pumunta kami. Dala-dala kami ni Sir Gino, Scott Platoon. Pumunta kami dun sa sa location mismo ng Charlie Company. Ngayon, nakita namin, may talaga, may indication talaga. Medyo hindi higit kumulang sa mga siguro. More or less 25 na luli siguro yung dumaan doon. Tapos ngayon, sabi ni Sir Gino sa company commander ng Charlie, sige, sundan natin. Pero ang gusto ni Sir Gino na mag-track talaga kami na scout platoon. Kaya tinawag niya ako, sabi niya, scout ng scout platoon. Ay, sumagot ako, sir, wali ka kasi pag-usapan tayo. Ang sabi ni Sir Gino, sundan natin itong apak, itong trackings ng kalaban. Dahan-dahan lang, dapat hindi tayo makompromise. Kung sakaling maabutan man natin, kung hindi ka man makompromise, huwag mo kaagad putukan. Patawag mo muna ako sa likod. Ako yung didiskarte, sabi niya. Kaya ngayon, sinundan namin. Hanggang sa nakalakad kami ng mga more or less mga 1 click. Biglang nawala yung trackings. Tapos may old kasi na barangay hall sa harapan na abandon na talaga. Sinisearch namin ngayon, wala din kami makita na trackings. Ngayon parang dismayado ang lahat kasi parang nawala yung sinusundan namin. Ngayon, kita ko yung mukha nila parang lumural tapos parang dismayado. Pumunta ako sa PL, baka pa naman ako yung masisi kasi ako yung scout baka kung ano yung masabi nila. Kaya pumunta ako sa PL ko, sabi ko, sir, pwede ba na ibalik ko doon sa dati kung yung medyo clear pa talaga para i-analyze ko ulit doon. Para baka sakaling masundan pa natin ulit. Noon, sakto naman na mula doon sa binalikan ko, tapos nag-track ako ulit. Mga 300 meters, may nakita na naman akong apak. Pero pa isa-isa pa lang, kunti pa lang. Tapos ngayon, tiningnan talaga namin mabuti. Niluhudan ko pa, tapos tiningnan ko talaga mabuti. Tapos sinawag ko yung platoon sergeant at saka PL. Sabi ko, sir, hindi naman siguro apak ito ng hindi naman apak ito ng kabayo. Tapos sabi ng confirm naman ito na sir, sapatos at saka chinilas naman itong apak na to. Oo. Sabi ng ng platoon sergeant ko. Kaya tinawag din namin si Sir Gino, tapos sabi ni Sir Gino, sige,
patuloy sundan. Sinundan namin hanggang sa nakarating kami sa ano, may simenteryo. Pagdating doon, nakakita na naman kami ng pinagkainan nila. Tapos bigla na namang nawala ang trackings kasi yung ano, ang Abu Sayyaf, nung katagalan na rin nila, ano na rin, pero natuto na rin sila magmaro, hindi na rin nila ano, pag medyo open, naghihiwa-hiwalay sila para yung dasdas nila hindi mo masundan. Ganun yung technique nila. Tapos pagdating na naman sa medyo masukal talaga, nag-iisa naman sila kasi siyempre hindi naman sila pwede maghiwa-hiwalay kasi ano man, medyo masukal na. Kaya nung doon sa simenteryo, hinahanap-hanap namin kasi open man yun kasi parang bagong dinalawan ng mga ano yun, mga kamag-anak nila kaya nililinisan. Hindi namin nawala na naman doon. Hinahanap-hanap na naman namin. Tapos itong classmate ko, nakita niya doon sa ano, sa kabila. Sabi niya, "Yan, nandun na naman yung ano, tracking sa kabila." Di sinundan ko na naman. Tulad mo pagdating na naman sa ano, maluwang na Mangustinan, nawala na naman kasi naghiwa-hiwalay na naman sila. Hanggang sa medyo malayo-layo na talaga yung ano, nalakad namin. Nag-request ako ng short halt kasi nung time na yon wala kaming tanghalian, wala kaming baon na tubig, wala kaming dala-dalang panghapunan. Nag-request na ako ng short halt para makapagpahinga lang. Tapos ngayon, sinabihan ni Sir Gino yung chief VIP niya, "Mr. Lapay, puntahan mo nga doon sa harap kung may sinusundan pa ba yung ano natin, yung lead scout natin kasi kung wala, medyo 5:30 na, uwi na tayo kasi medyo malayo na tong kuan. Medyo malayo na tong napuntahan natin at sa kung hindi tayo magbalik, magabihan talaga tayo. Tingnan mo doon kung positive pa ba." Lumapit sa akin yung ano, si Master Lapay tapos sabi niya, "Sergeant Lags, may ano pa ba tayo? May sinusundan ka pa ba?" Sabi ko, "Tingnan mo diyan sa unahan, sir, para makita mo kung gaano kasadsad yung ano, yung trackings ng kalaban." Tapos sabi niya, positive talaga na ano, bagong-bago." Bumalik siya sa likod, tapos sinabihan niya si ano, "Sir Gino, sir, positive sir, meron." So, sige, huwag nang tapusin yung short halt. Move na tayo para mabutan pa natin kasi ano, lapit na magdilim. Move na naman kami. Mga mula doon, mga 500 meters lang, may naupian ako kasi may sa harapan namin mga ano, medyo mapulo-pulo na kunting pulo ng kahoy ba na medyo malalaki talaga, tapos tinusok na namin. Kasi patag lang naman. Tusok kami doon, dandahan. Nakita ko yung dalawang tao na lampong talaga, long hair, tapos nakaitim lahat. Ngayon, nagniling muna ako, tapos inupian ko, tapos sinabi ko, kasi doubt ako baka dismiss yun ng ranger kasi ano din nakaitim lahat. Yun pala, punta na pala sila mag sambayan kasi malapit na talaga mag-alas 6 noon. Nag-prepare na pala sila ng yung mga sapin-sapin nila na pagluhudan nila. Tsamba lang na talaga na hindi talaga din nila namalayan kasi wala man kaming ingay. Tactical din talaga yung movement namin. Hindi nila namalayan na mga 30 meters na lang to 25. Nandun na kami, nakaupi sa kanila. Tapos ngayon, sinabi ko sa kasi lead scout ako, hindi man talaga ako pwede maglingon-lingon kasi tutok lang talaga ako kasi lead scout ako. Ang nasa isip ko palagi, sabi ni Sir Gino na pag hindi ka pa na-compromise, huwag ka munang puputok para diskartihan natin para medyo maganda yung paglatag natin, sabi ni Sir Gino. Kaya hindi rin talaga ako pumutok pero sinipat-sipat ko na. Kasi klarong-klaro na, 30 meters na lang. Kasi sinabi ko sa PL ko, "Sir, sabihan mo yung instruction Sir Gino, sir, na dapat sabihan siya." Ngayon, lumapit si Sir Gino, pumunta sa harap. Tapos bumalik siya sa likod. Pinamaneuver niya yung dalawang kumpanya. Tapos ngayon, sabay-sabay ni Sir Gino na lapitan nyo pa. So, nag-skirmish na kami naka-skirmish naman kami na lapitan pa namin. Kaya yung encounter na yun, malapitan talaga, mga 20 to 15 meters, ganun talaga kasi sabi man ni Sir Gino, lapitan pa daw. Yun na.
palitan na ng putok. Tapos hanggang sa dumilim. Dumilim na talaga kasi hapon naman nag-umpisa, mga 5, mga ano siguro, mga 5:40, ganyan. Tapos sabutan kami ng alas 6, medyo madilim na. Kaya nung time na yon, hindi namin na-clear yung ano, encounter site. Ang ginawa lang namin, yung mga wounded namin, ginamot muna namin. Tapos kung saan kami nakapisto nung encounter, doon na lang kami, holding line. Pagkatapos, kinamagahan, medyo liwanag kunti, nag-umpisa na kami mag-clearing. Yun na, may mga ano pala kami, may mga body count pala na ano doon. Naiiwan doon mismo sa area. Tapos lahat ng mga backpack ng kalaban, naiwan. May mga documents pa, cellphone, laptop, ganun yung recover. Yung dala-dala lang talaga nila nung umalis yung Abu Sayyaf, puro lang ano, baril. Sorpresa nyo rin talaga sila ng todo pala, no? Talagang kwan Yes, sir, talaga. kasi ano kasi sila, sir, nagsambayang, sir ba? Sambayang. Tsamba talaga na sambayang. Hindi talaga ako namalayan, sir, na malapit na talaga mga kung dito siguro ako, sir, diyan lang sa ano, sir, sa post ng ganyan. Pero nung una, sir, doubt ako kasi baka test mission, sir ba? Kasi nung panahon nun, sir, may test mission ng ano nun, ng SF at saka Ranger. Tapos nakaitim lahat, long hair ba, lampong man. Ganun man yung itsura ng test mission. Sabi ko, verified, mabuti. Bats, baka test mission ito. Nung pagkuan, palipat-lipat yung iba, sir ba, magtayo, tapos lipat, maghanap siguro ng ano, sir. Maghanap siguro kasi nakaupo sila lahat, sir. Tapos may makita mo lang kasi gubat man, makita mo lang pag magtayo sila, maglipat ng pisto, maglagay siguro ng ano, yung sapi nila na puntang sambayang, sir. Yun lang, makikita mo. Kaya gaano kasarap makita mo yung kalaban na gano'n na parang hindi ka pa nakikita. Surprise talaga yan eh. Surprise sila, sir. Gaano kasarap yun? Hindi sa isang katulad natin. Maganda, sir, maganda yung gano'n na encounter na yung parang ikaw talaga yung lamang, sir, ba? Kasi ikaw yung nakakita sa kanila, hindi kagaya yung mga meeting engagement na yung mga pangapaka kung anong gagawin mo, kung saan ka kukover, kung medyo makapal talaga yung salubong mo, sir. Naka-body count kayo doon? 3, sir. Okay. Ang hirap kaya maka-body count sa Abu Sayyaf dahil pilit nilang hilain yung kasama nila dahil Yes, sir. kailangan nila ilibing na maayos eh. Kasi ang sabi doon talaga sa ano, sir, sa ano, marami daw talaga yun. Marami daw sanang nadali doon. Kaya lang hindi namin na-clear kasi nabutan ng gabi, sir. Ay, wala naman, delikado na yun. Hindi naman natama. Pinamagahan na lang, sir. Kaya may naiwan na 3, yun na lang. Tama naman. Kumbaga, delikado na yung pag umassault ka ng gabi. Lahat ng gamit nila, iwan lahat. Ayos ah. So, ibig sabihin, idol mo talaga si Gino noong mga panahon na yun. Sir Gino kasi, sir, may ugaling warrior, sir, ba? Parang papel niya sa encounter, sa ano, sir, sa operation, parang PL ba? Kung assault din talaga. Dito, lapit tayo sa Lamitan kung saan siya una napabakbak. Yes, Force director man yan si Gino, ano napabakbak dito sa Lamitan Siege. Class 142 sa ano, sir? Ganon din. Baga para rin siyang platoon leader. Pero okay talaga si Gino. Ano naman yung next na encounter nyo na ano? Yung pangalawang encounter, sir, ano yun? Yung magdodorian, sir, na KA. Magang umaga, sir, pumunta sa batalyon. Nagsusumbong doon. Doon daw sa may pinagpuntahan niya na Dorianan, may nakita daw siyang kalaban. Kaya biglaan yun. Nagpaano kagad si Sir Ginulbay ng nagpa-permission kagad ng trupa para strike kagad. Kaya nung malapit na kami sa area, naka-skirmish na naman kami. Kita talaga namin na may kalaban. May kalaban sa harap. Kaya yung trupa, volume fire kaagad. Tapos, diretso assault. Kaya yung kalaban nun, grabing takbuhan. Yung encounter na yun, hindi pa tumagal ng mga 5 minutes yata. Kasi nagtakbuhan yung kalaban.
Anong kaligayahan mo, Master, na ikaw yung dakilang lead scout sa dalawang yan? Kasi, di ba, ikaw ah, nagsimula ka galing Davao del Norte, nagpa sa para makapasok ka lang ng sundalo ay sa 5th Division ka pumasok. Yes, sir. Pero dito ka na-assign ngayon. Anong kaligayahan mo, Master, na yung nga, proud 45th IB ako na nadaanan mo na yung Maguindanao, Sulu, Basilan na ikumpara sa Davao del Norte, iba talaga yung laban. Lalo na yung sa Sulu. Iba sir sa ano kasi nung time na sir, assign ako ng Mountain Province sir. Subukan ko man din ma-encounter noon sir, private ako nung time na yon. Ang labanan talaga sa interior sir, hindi tatagal. Pero pag sa mga area noon, yari min pa noon sir nung private PFC ako noon, corporal. Yeah, arm pa noon, hindi pa barm noon. Mm. Ang labanan talaga sa Muslim area iba. Pang matagalan, pang maramihan. Sa Mountain Province, ang hirap maghanap ng kalaban. Mahirap, Tapos ilang sir, minuto kasi, lang. Buna. Yung terrain doon, akyat baba. Walang magandang pisto. Habang doon sa Sulu, okay lang, no? Sa Sulu sir, Kahit- medyo okay lang sir kasi pag akyatan, isang bugahan lang talaga. Hindi kaya sa Mountain Province na pag initial 7 days, 4 days na puro paakyat, pag baba nyo rin, 3 days din na puro pababa. Alam ko yan. Ang lalim. Oo, sir. Ang lalim-lalim. Pag sa Sulu, mga ilang minuto, ilang oras, nandun ka na sa top hill sir. Pero pag sa Mountain Province, malayo talaga. Pagkapagod pag umuoperate doon. Pero yung gano'n bilang isang lead scout, ano naman yung natutunan mo na bilang isang, kasi lead scout, lalo na sa Sulu, ibang klaseng kwan yun, ibang klaseng tapang yun. Yes, sir. At saka, siyempre ibang klaseng pagtitiwala binibigay sa'yo ng batalyon nyo pag gano'n eh. Sa sir, doon sa sir, nung naging lead scout na ako sa sir, sa scout platoon, pinanindigan ko na talaga sir kasi ito man yung sinumpang sinumpang tungkulin. Kaya nung yung kaba talaga sir, meron din yan. Hmm. Pero dapat labanan mo kasi kung hindi mo labanan, wala talaga din mangyayari sa Yes, sa lakad nyo. Nung una mong makita yung kalaban, siyempre kinabahan ka rin, alangan naman, di ba? Pero nung Paano time na mo yun, sir, parang nilabanan yun? talaga, sir, nung time na yun na nakita ko yung kalaban kasi, sir, nakanon ako, sir. Mindset talaga, sir, naka-mindset na ako na kuan. Kaya parang, hindi rin, kahit nung sinundan na namin, sir, kasi ang, dalawang yun, sir, dalawang kuan yun, dalawang grupo yun. Yung sinundan nyo. Oo, sir, nung una, kasi, di ba, more or less, mga 25, sir. Tapos pagdating doon sa cemetery, sir, di ba, nawala yung trackings. Hmm. Tapos nung nakita namin ulit, mas lalong lumaki yung dasda, sir. Kasi parang, kuan pala, yung kuan, sir, parang combat 1, combat 2, parang nag-consolidate sila, sir. Doon sila doon sila nagkitaan. Kaya nung nakita namin doon sila sa nung nagpahinga sila, medyo makapal talaga. Kasi dalawang grupo pala. Pero hindi nila alam, 3 grupo kayo. Sir, Scout, tapos Charlie, Bravo. Sige nga, Master, buong buhay mo pala dito, scout platoon ka eh. Ikwento mo nga yung buhay ng scout platoon sa isang infantry battalion para sa mga hindi nakakaalam. Katulad ko, hindi ako na-assign na infantry battalion. Ikwento mo nga yung hirap ng buhay ng scout platoon. Ang Scout platoon talaga, sir, sa gamit talaga, sir, kasi unang-una, yung mga lakad talaga ni Batcom, sir, dapat kasali talaga yung Scout platoon dyan. Siya yung nagsisecure. Tapos operation naman, sir. Yun na naman yung pang bato talaga ng Hindi naman sa sir, pero isa din talaga na pang bato yung kuan. May mga kumpanya naman din. Mas marami pa sila. Pero hindi talaga mawawala yung sir, Scout platoon sa mga medyo na lakad ng batalyon, sir. Lalo sa mga combat operation, sir, meron talaga yung Scout platoon. Sige, magkwento ka pa nga ng mga paano talaga yung buhay ng scout platoon. Maguindanao, Maguindanao, hinaras-haras man kayo doon. Nag-operate Yes, ba kayo doon matindi? Marami din sir, marami din experience yung Scout platoon sa sa Maguindanao. Sige nga, kaunting kwento. Sir, isang araw, sir, lumipat yung first mechanized battalion, sir, ng armor.
lumipat sila ng kampo ngayon, inabandon nila yung isang kampo. Ngayon, yung isto namin nakatanggap ng info na yung kampo daw na inalisan ng mechanized, sunugin nila. Kasi yung nakalagay doon, 10 kapgo lang yata yung nakalagay doon, tapos 3 regular, kaya gusto rasapin ng BIFF. Ngayon, sabi ng istre namin, lahat ng iskat paton, mag-withdraw ng tagdalawang basic load with jungle pack. Wala nang dalang resyon, puro lang bala. Dapat puro lang bala yung lagay sa jungle pack. Tapos dapat pagpasok nyo sa ang pasok nyo sa batalyon dapat tactical. Dapat gabi kayo mag-move. Medyo pagdilim sir, mga alas 6, move na kami, sakay na kami ng 6x, tapos medyo malayo pa sa kampo, doon lang kami binaba para hindi malaman ng mga community na may sundalo na pumasok. Ngayon, di kami, kanya-kanyang sector of fire na kami kasi nandun naman kami sa loob ng batalyon. Ngayon, positive talaga, mga alas 8 ng gabi, umpisa na yung aras. Grabing putukan yun. Kasi medyo marami-rami talaga yung kalaban. Tapos, buong gabi na buong gabi na haras. Umpisa kami ng alas 8, tapos kami ng mga kulang-kulang, alas 5 na ng madaling araw. Kaya nung pagliwanag na, umalis na rin yung kalaban. Kiniklear namin yung nila, yung pisto nila. Kakuha kami ng 2 sako na empty shell ng kalaban. Sa Sulu naman, Master, ano naman yung hirap ng doon? Kasi wagwagan din kayo sa puro operation din kayo ng panahon na yun, di ba? 16 hanggang natapos, 2022. Sa Sulu naman sir, nung dumating kami sir, kasi all out war man talaga yun sir. Wala ding pahinga ang trupa. Pag pag initial 7 days, pag uwi mo, laba ka itong gabi na to, kinabukasan ng madaling araw, pasok na naman ulit sir, lakad na naman ulit. Tapos, pagkatapos ng 7 days, uwi na naman ng isang gabi, laba. Tapos kinabukasan, lakad na naman. Yan yung classic na yung combat boots mo, hindi pa natutuyo, suot mo na naman, Yes sir. jump up na naman. Kumbat mo sir, mga 3 months lang, wasak na. Diretso na lakad. Pero yung panahon na yon, okay lang, wagwagan. Bata ka pa nun. Okay lang man sir, kasi pag pag habang tumatagal yung lakadan sir, lalakas ka rin kasi araw-araw ka man papawisan. Parang baliwala lang sir, kahit mabigat yung dala, baliwala lang. Hanggang ngayon, parang mukhang ka pa eh. Mukhang ka na, andiyan ka pa rin, ilang taong ka ng total scout platoon, 14 years sir. 14 years scout platoon, kasi marami rin ako nakasama na ganyan na isang unit lang. Anong kaligayahan mo ngayon na team leader ka, squad leader ka sa scout platoon? Anong kaligayahan mo ngayon na andyan ka pa rin? Pataya mong ibang assignment dito sa batalyon? Pag sa kasi sir, yung medyo sa isang platoon sir, sa isang upanya, pag diyan ka tatagal, mas maganda kasi sir, kasi yung mga tao, ang kaibigan mo sir ba, yung kapatiran sir, parang kapatiran na lang sir ba, yung samahan. Kasi kung malipat ka rin ng iba, halimbawa, kagaya sa akin, kung taga Davao ako, mangarap ako na mapunta rin ng Davao. Pagdating doon, adjust naman ako kasi yung mga tao doon, hindi ko man kilala. So anong kaligayahan mo naman dito sa Basilan ngayon? Medyo ibang mundo naman to ngayon, pagkatapos ng Maguindanao, Sulu. Medyo okay doon sa Basilan kasi sir, kasi medyo malapit lang sa Zamboanga. Pag mag-uwi, medyo malapit lang. Sa kumpara sa Sulu sir, isang gabi man ng biyahe sa barko. So ngayon, Master, bilang isang professional na sundalo at nandito na ka na naman ngayon, ilang taong ka na serbisyo? 16 and a half sir. 16 and a half. Yes sir. Tapos still fighting kasi kayo yung talagang mga birador ng 4050. Anong kaligayahan mo ngayon na isa kang professional na sundalo ngayon dito sa 45th IB? Masaya din sir kasi sir, minsan yung mga karanasan namin noon, kinikwento namin sa mga sir, kasama namin. Tapos nagtuturo na rin kami ng mga kung ano yung dapat gawin sa bundok.
ano yung dapat gawin ganito. Pati sa personal na buhay na sir. Kasi matagal na kami nagsama-sama, parang yung mga junior diyan, parang mga anak ko na rin yung iba. Pinapayuhan ko na pati sa personal na buhay nila, pati sa pera, pati sa personal na career sir. Sinasabihan ko sila ganito, dapat ganito, ganyan para ano, Dapat naman medyo talaga. gumanda yung buhay. Mentor ka na eh. Mentor ka na. Yes sir. So kahit na malayo sa pamilya, sakripisyo, okay lang. Masaya pa rin ang pagsusundalo. Yes sir. Hindi man ano sa akin yung malayo sir, kasi hindi man ako nag-mindset ng gano'n sir, na medyo ano sir. Ganun ba? Ang goal ko lang talaga sir, dapat makaano din ako, maka-retire ako na maayos yung sir. Maayos yung pangatawan sir. Wala malang gas-gas kung sakali. Wala ka pang gas-gas dahil sa kahit labanan mo. Wala sir, hindi pa ako na ano sir. Hindi pa ako na-wounded kit siyang busy sir sa ano. Sa awa ng Diyos. Maraming salamat. Yes sir.